Evident naman to sa eye test pa lang mga idol, lalo na kung fan ka ng Golden State Warriors. Nakalulungkot mang sabihin pero mukhang on the decline, humihina na talaga si Klay Thompson. At halatang halata yan ngayong buwan mga idol dahil this February so far, nag-average lamang si Klay ng 11 points, 3.4 rebounds and 1.4 assists per game, shooting only 33.8% from the field at sobrang baba naman at 24.3% sa tres. Kilalang elite shooter itong si Klay, and kahit nasabihin natin elite shooter pa rin naman siya, yung porsyento niya this month of February, iba ang sinasabi. Pati nga sa crunch time mga idol ay hindi na pinapasok gaano itong si Klay dahil yung one thing na expert siya ay hindi na niya gaanong nagagawa effectively. Sa huli nilang laban kontra sa Phoenix Suns, nagkaroon din to ng hindi magandang laro. Pero makikita mo pa rin siya na isang epektibong catch and shoot player. Ngayong February naman mga idol, 32% si Klay sa mga catch and shoot niya na tres. Mababa pa rin yan mga idol sa kanyang kalidad, pero at least 'di ba, mas mataas at 24% niya na overall shots from downtown this month. Never naman din po naging isang mahusay na shot creator tong si Klay, let alone maging playmaker. I really think na pwede talaga siya mag-floater dyan, pero last minute ay nag-iba ng isip to. Ilang segundo na lang ang nalalabis sa shot clock kaya pakakawalan na ni Klay to mga idol. Pero kung ikaw ang Warriors, andyan naman si Steph. I think sa ganitong estado ng karera nila ay mas okay kung si Steph po ang nasa sitwasyon ngayon ni Klay. Not hating kay Klay mga idol pero kahit sino naman siguro mas prefer na si Steph ang tumitira nitong mga off the dribble shots at hindi po si Klay. Kaya niya pa rin namang ipasok yan for sure, pero kung ikaw ang depensa, kahit pumasok man yan ay okay na rin yung ginawa mo. Nasabayan mo naman pero mintis nga yan. Meron pa rin namang ginagawang mga play si Coach Kerr dito kay Thompson. Ito may double stagger screen sa kanya. Andyan ang mga picks ni Quinones at Looney na kanyang daraanan. Clean look nga to and dapat na ipapasok niya yan. Tira niya talaga yan pero hindi nga. Dito rin mismatch na to Eubanks kontra kay Klay. Center ang tumatao sa kanya. Kung ikaw ang coach, okay lang kahit napadiskartehan mo si Klay dyan kung ganyan naman po ang katapatan niya. Hindi lang din talaga pumapasok. Again mga idol, never talagang nakilala sa pagiging off the dribble player si Klay. Kilala nga siya kasi hindi nga siya gaanong nagde-dribble So yung ganitong mga possessions ay parang may doubt kang makakadiskarte talaga siya, lalo pa at KD ang nasa harapan niya. Ang dali nga lang niyang natapikan In terms of defense naman, ay minsan playing out of his position itong si Klay. Like ngayon nga, nakatoka siya kay KD. Buti na lang at nagminti si Durant. Pero uulitin nga nila yan kasi advantage talaga kay KD yun. Halos same spot ito, may help defender pa at tila hindi naapektuhan si Durant. Kilala tong si Klay din before sa kanyang depensa mga idol, bukod syempre sa shooting. Naging All-NBA Defensive Second Team nga to noong 2018 to 2019 season Pero bago pa nga yan nung back-to-back major injuries niya, and ngayon syempre dagdag mo pang nagkakaedad na siya. Mababa talaga ang performance si Klay kumpara mo sa mga nakasanayan ng mga Dubs fans. Dahil na rin yan syempre nung injuries nga po and yung age. And para ma-establish yung ganitong argumento, ang usage rate po ni Klay Thompson ngayong season ay 23%. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano tong usage rate, kahit na madalas naman natin tong nababanggit sa ating channel, tandaan nyo lang yung salitang ugat nito, which is yung salitang use or sa Tagalog, gamitin. Kung mas mataas ang usage rate, mas ginagamit ka ng team mo sa mga plays kapag nasa court ka. And ayun nga, 23% ang usage rate ni Klay, which is mababa pero hindi po yan yung pinakamababa niya sa kanyang karera. Noong 2017 to 2018 season mga idol, kung saan ito po yung unang season ni KD dati sa Golden State, ang usage rate naman po ni Klay ay 23.7%. Halos pantay lang, lamang lang ng 0.7% yung sa dati. Pero ang average na puntos naman ni Klay noon ay 20 points per game na may efficient na 48.8% from the field at sobrang elite na 44% from the outside. Ngayong season, 16.9 points per game si Klay na hindi naman din masama.
Pero mas mababa ang efficiency at only 41.3% from the field pati 37.3% naman sa 3. Okay na mga numero pa rin naman to para kay Klay pero season long average niya to. Kung patuloy pa rin po ang pagsastruggle niya sa kanyang tira na tulad ngayong February, for sure mas bababa pa yan. Ang punto natin mga idol sa pagpapakita nito halos same lang yung porsyento ng paggamit kay Klay kaysa dati. Ayon nga sa stats pero hindi siya nakakascore gaano. Nakakalungkot man bilang isang fan kung fan ka nga ng player na ito pero ayun nga, humihina na si Klay Thompson. Pero hindi pa naman po tapos ang season, baka mamaya biglang pumutok to at mag-igting bigla yung init ng shooting niya. Anything can happen naman Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.